talaga, Isabel. Mabuti pa't mapahinga ka muna, Doña Victorina. Kung may kailangan kitawagin mo lang si Berta at siya iyong utusan. Ako'y lilisa na muna at susunduin ko pa si Maria Clara. Muy bien, Isabel, muy bien. Agaran ka ng umalis upang agaran ka rin makabalik at mapakilala ang dalagang Kapitan Tiago. Si Victorina. Adios. Ah! ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Umanhin. Bobo! Kaya maraming nakakapasok ng mga kalamidad dito sa Las Pilipinas dahil tinatangkilik ng gobyerno ang mga ehere at filibustero na siya namang kumakalaban sa aming mga private. Estoy ofendido, Padre Damaso. Baka nakakalimutan mo, soy un funcionario del gobierno. No me importa. No es nada importante. Basta masabi ko ang nais ko. Ito ang tandaan ninyo. Kapag nakapagdesisyon na ang isang praile, kahit na ang hari or kahit na ang kahit na yang si Titong General Calamidad ninyo, walang magagawa para kontrahin ang mga gusto ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinakikilala ko si Senyor Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking yumaong kaibigan. Buenas noches, amigos. Sa mga kura, sa mga matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Tama. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na nga ba ang anak ng yumaong na si Rafael Ibarra? Senyor Lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating, nakikiramay ako. Naway mas maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Maraming salamat po, Senyor. Kamusta na pala kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi at kakarating lamang niya. Oo. Sa katunayan niya, kapunta na siya dito. Bisapa siya lang. Uy! Oh, dito na pala siya. Isasta mo. Mari na ba tayong ulas, mahal ko? Ang iyan ang nais mo. Bakit kaya wala pa siya? Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi din sa'yo. Nandito po ba si Maria Clara? Paupo ka muna sandali at tatawagin ko siya. Maria Clara, nandito na si Crisostomo Ibarra. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa din kumukupas sa inyong ganda, Maria Clara. Kapunta ka lang sa hirap at mamis ng iyong mga salita. Marahil maraming magandang babae sa bansa. Anak mo rin sa pumutwala mo. Mahal ko, alam mo ba nga isang mapalad ng mga Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? mapalad dahil nakilala ko ang pinakamagandang babae sa mundo na ngayon ay nasa harapan ko. Sus! Ano naman pa? Labis sa kanyang muli at sa lupa. Sabi sa kanya ng mga gusto. Senyor Ibarra! Uy, Teniente! Kayo pala! Dinulat po ninyo ako. Bakit po? Mag-ingat ka, Senyor. Sana maging aral sa inyo ang nangyari sa iyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo po bang sabihin sa akin? Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan, si Rafael Ibarra. Siya ay pinagbintangang erehe at filibustero ni Padre Damaso. Maaari po ba ninyong sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon ay may isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng goods. Nang siya'y nangungulekta, minsan siya pinagkatuwaan ng mga bata. Nagalit ito at pinagbuhatan ng kamay ang mga bata. Tinulak ito ng iyong ama at sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito'y tinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano dahil sa kabiguan niyang makalaya. Nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinabi ko ni Kapitan Tiago kung anong dahilan.
ama ko. Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Isang pag-ibig na totoo, ngunit hindi pinagtagumpayan ng panahon at pagkakataon. Sa loob ng maikling sandali, pinatibay ng damdamin ang kanilang ugnayan. Ngunit ang pagdakip kay Ibarra at ang balitang siya'y namatay na ay tuluyang nagwasak sa puso ni Maria Clara. Hindi na niya kinayang mabuhay sa mundong wala ang kanyang mahal at sa huling desisyon, puno ng sakit, pinili niyang wakasan ang lahat. Umaasang sa kabilang buhay ay muling makikita sila ni Ibarra. Isang trahedyang nag-ugat sa kasinungalingan, kapangyarihan at katiwalian. Ngunit sa puso ng bawat naniniwala sa tunay na pag-ibig, mananatili silang buhay. Silang dalawa, sa wakas, ay magkasama na sa katahimikan ng walang hanggan. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. Kung binsito'y magtiwala ka, hawakan na ang puso, paliwanag na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang See